Birheng Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako pang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Mga kapatid, ngayong pagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Hayaan natin ang kaligayahan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay ipahayag natin sa pamamagitan ng ating mga pananalita at mga paggawa. Sa kadahilanan, mga kapatid, mga sandali na kung saan at inaasahan
sa bawat isa po sa atin na kung tatanggapin po natin ang banal na katawan at ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ba'y napupuspos ng kaligayahan at naroroon ang isang pagsiklab na kung saan ay tinanggap natin ang isang pagkamangha ng Panginoon ay nasa sa atin, na sa piling natin. Kaya nga po, ang pakiramdam at pagmamalay, mga kapatid, ay isang bahagi ng isang pagkamangha na tuwing tayo po'y tatanggap ng kanyang katawan at dugo, ay naroroon ang isang pananaw na kung saan ay nagtataglay ng kaligayahan ang bawat pintig ng ating puso sa pagtanggap natin na ang katawan at dugo ng ating Panginoon na ating tinatanggap ay pumapasok sa kabuuan ng ating buhay. Ito po'y dapat, ito po'y palagi, ito po'y dapat nagiging isang pagmamalay natin. Kaya't sinabi po ng Poong Jesus Nazareno kay Saint Faustina Kowalska, sabi niya po, nasa diary po, sabi ng ating Poong Jesus Nazareno na sana sa bawat pagtanggap sa kanyang katawan at dugo, ay naroroon ang kagalakan natin na siya ay nasa ating piling kaligayahan. Ibig sabihin, hindi lang basta ito tinapay, siya mismo ito, ang kanyang katawan at dugo, na kung saan ay nag-uumapaw sa kaligayahan ng bawat isa sa atin na tumatanggap ng kanyang katawan. Ito po ang sabi niya. At sabi niya, nakakalungkot pagkakain sa akin, wala lang, hindi ako kinakausap, hindi nagmumuni-muni at hindi dinadama at hindi minamalay para lang kumain ng isang kapirasong anong tinapay o biskwit. Pero ito po'y kakaiba sapagkat ito po ang mismong katawan at dugo ng ating Panginoon na ninanais niya na ang bawat isa sa atin ay nagtataglay ng kagalakan, sumisigla, pumapadyak, sumisikad ang puso natin. Kaya sinasabi po, ng oras nang madinig ang pagbati po, meron lumundag na baby. May lumundag na sanggol sa sinapupunan. May lumundag na siyang sandali ng pagharap sa sinapupunan ng sanggol na Diyos. Nagalak, natuwa, at naroon ang isang pag-uumapaw na puspos ng Espiritu. Kaya nga po mga kapatid, sa tuwing tayo pong sabing katawan ni Kristo, kaya po binibilin po ng ating mga commentator, pagkabagay po, lagay sa inyong mga palad, kainin nyo agad. Huwag nyo pong dalin ng inyong kamay. Kainin agad at magsimulang magmuni-muni, magsimulang kausapin siya, magsimulang damahin ang isang Diyos na pumasok sa atin. Diyos. Kaya anong klaseng pintig ng puso mayroon tayo? Pintig ng isang pagsikad. Nagsusumikad at naririto ang aking Panginoon. Nasa loob ng aking puso ngayon siya, buong katauhan, katawan, kaluluwa, isip. Kaya ito po, sa pagbisita po ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, ay naroroon ang isang pinakamahalagang sandali ng pagpapakilala, paghahayag, na ang pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwaang sanggol sa aking tiyan. Napakaganda ng ating pong ebanghelyo ngayon. Tayo po, mamaya, kung paano po tayo tutugon sa pagtanggap po natin ng katawan at dugo ng Panginoon, anong reaksyon natin? Ito po yung kabilin-bilinan po ng ating Poong Hesukristo kay Saint Faustina. Nasa diary po yun. Nasabi niya, ipaalam mo sa aking mga anak
na tuwing tatanggap sila ng katawan ko'y magkaroon ng pagsikad mula sa puso, isang kaligayahan. Pagsikad ng kaligayahan, pagsikad ng isang pagkatuwa, pagkasikad ng isang kaligayahan na kung saan ay naroon sa kaibuturan ng puso ang Diyos sa kanyang katawan at dugo. Hindi lang po ito naganap taon 33, ito po'y magaganap din ngayon 2024. May 31, na ang pagsikad ng tiyan, ng sanggol, ng marinig ang pagbati, ang ina ng Diyos na si Maria. Kaya po mga kapatid, nagpahayag ng isang paglalakad ng pagkabigkas po ng ating mahal na Birheng Maria. Ang puso ko'y nagpupuri. Sabihin, nasa sinapupunan niya ang sanggol na ating Panginoon. Nasa sinapupunan niya ang siyang magbibigay ng pag-asa, ang sanggol na siyang magbibigay ng kaliwanagan, ang sanggol na siyang magbibigay na hinihintay ng lahat upang maisakatuparan ng lahat ng mga pangako ng mga propeta at ng mga kasulatan. Kaya ngayong gabi po ito, ngayong naririto po ngayon sa loob at labas, ang pagtanggap po ng katawan at dugo ng ating Panginoon, sumikad ang ating puso. Sumikad, pag-ibayuhin, patingkarin sa mga sandaling pagtanggap kasi ibang klase, katangi-tangi na ibinudulot po ng ating Poong Hesukristo ang kanyang katawan at dugo. Magreaksyon tayo ng isang pinakamagandang reaksyon, ang kaligayahang taglay ng Poong Jesus Nazareno ay nasa aking puso.